So, ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading kayo nang baalang magpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Pentacles. I feel like ang nasa sense ko na energy mo, andun yung may mga iniisip ka na pwedeng makatulong sa financial mo, sa karir mo, sa pera mo. Kung paano mo mapapaunlad, paano maging stable yung income mo. Ang mensahe ng card mo, meron ditong magsisimula na papasok sa buhay mo, pwedeng relasyon, na magiging maganda yung spark, yung connection, yung communication sa isa't isa, or opportunity na igagrab mo, or trabaho na tatanggapin mo, or sisimulan mo. Meron ka ditong hinihintay na gusto mong simulan, or may mga hakbang kang gusto mong gawin para sa ikakaunlad ng iyong passion, or some of you merong balita na darating dito. May bago kang journey na haharapin or sisimulan. Kailangan mo ibalanse yung mga dumarating sa'yo or mga kinakaharap mo na sitwasyon, problema, suliranin. May mga desisyong kakailangan dito na gawin, harapin at pag-isipan ng mabuti para hindi magkamali sa huli. Some of you darating din kung ano yung blessing para sa'yo na nakalaan. Gagawin mo lahat ng makakaya mo para ma-achieve mo yung goal mo. Some of you, unti-unti ka nang nagiging okay, nag-heal, and you are spiritually awakened. You are very emotional, sensitive. Hinahanap mo yung pagmamahal, pag-aaruga na kailangan mo. Some of you, sobra kang mapagmahal, lalo na do sa mga pamilya mo or sa mahal mo sa buhay. Gagawin mo ang lahat para ma-achieve yung goal mo. Hindi ka hihinto hanggat hindi mo naaabot yung mga pangarap mo. May mga clarity na dumarating dun sa sitwasyon, and alam mo kung ano yung kailangan na desisyon na gawin mo sa bawat problema or suliranin na pinagdadaanan mo. Some of you, nakikita ko na meron ka dito na justice na gusto mong makuha. Clarify natin ang Ace of Wands, Five of Wands, and King of Pentacles. Andun yung itong tao na to, pinag-iisipan niyang mabuti yung kanyang move, kung paano yung gagawin niya para makapagsimula. Kasi nararamdaman niya merong conflict or competition doon. Or andun yung meron kang gustong simulan dito. Gagawin mo yung lahat ng makakaya mo even though nag-struggle ko dun sa passion na yun. Clarify natin the Fool, Wheel of Fortune, and Three of Cups. Nagkaroon ng end ng cycle. May new cycle na papasok dito. Magkakaroon ng pag-aayos and pagkikita. Some of you may darating dito na celebration. Clarify natin ang Queen of Wands, Knight of Swords, and Ten of Wands. May communication na darating. Some of you, clarity dun sa situation. Alam mo kung ano yung kaya mong punuan, gawin dun sa mga dumarating sa buhay mo. And kahit ano pa yung pagsubok na yan na dumaan sa buhay mo, hindi ka susuko, even though pagod ka man, pero alam mo sa sarili mo na ipaglalaban mo pa rin yung makakaya mo. Clarify natin ang King of Wands, Three of Pentacles, and Nine of Pentacles. Meron ka ditong aayusin. Masaya ka dun sa mga dumarating at achievement mo. Natuto ka na ring tumayo. You feel independent and happy sa outcome na
dumarating sa buhay mo or do sa mga ginawa mo. Nakikita ko na masaya ka rin na malaya ka sa kung ano man yung ginagawa mo sa buhay. Ayaw mo yung pinipigilan ka sa kung ano yung gagawin mo. And meron ka ditong i-build para sa future mo. Gagawin mo lahat ng mga kaya mo para matupad yung pangarap mo. Clarify natin ang Page of Wands, the Lovers, and King of Swords. Itong tao na to, may gusto siyang sabihin or may mga desisyon siyang gagawin. Do andun yung pagmamahal na gustong ipakita, iparamdam ng tao, or andun yung pagmamahal mo sa isang tao, sa mga mahal mo sa buhay. Pero kailangan mong magdesisyon dahil meron ka ditong gustong gawing hakbang or umpisahan. Clarify natin, Temperance, Queen of Wands, and Two of Wands. Meron kang iniisip na gustong puntahan or pwedeng nasa malayo. And nakikita ko na unti-unti ka nang nagiging okay kung ano man yung kinakaharap mo. May mga plano ka na simulan ngayon sa passion or kailangan mo pagdesisyonan kung ano yung dumarating sa buhay mo, pag-isipan para hindi ka magkamali at pagsisihan sa uli kung ano yung desisyon mo doon. Clarify natin ang Queen of Cups, Queen of Cups, and Seven of Swords. Meron kang susubukan dito or meron kang gustong takasan. Andun yung pagmamahal na binibigay mo, pinupunuan mo, or gusto mong maramdaman. Ginagawa mo lahat na makakaya mo para maiparamdam, maipakita yung pagmamahal na maipapadama mo sa bawat sitwasyon na papasok sa buhay mo. Some of you pwedeng mayroong pagsisinungaling or cheating na nangyayari dito. Clarify natin ang Justice, Five of Cups, and Four of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa buhay mo. Sometimes naiiyak ka pa rin pag naaalala mo yon. Nagkakaroon na ngayon ng clarity yung sitwasyon. And you need to balance para hindi ka mapagod, hindi ka ma-exhausted sa mga pinagdadaanan mo. And gusto mong makapag-ipon, gusto mong i-secure yung kinabukasan mo ng mga mahal mo sa buhay. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Energy work. Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. Ang mensahe ng iyong gabay na may mga binibigay ang Diyos na pagsubok sa iyo. And alam mo kung paano mo i-handle yon. Kung nahihirapan kang makaalis or pagdesisyonan yung mga pinagdadaanan mo, magdasal ka lang palagi para malagpasan mo yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. And i-attract mo yung mga masasaya para yun yung outcome na pumasok sa buhay mo. Kasi kung ano yung nararamdaman mo, iniisip mo, ginagawa mo, yun din yung darating sa buhay mo sa mga sitwasyon na papasok sa buhay mo. Basta isipin mo lang palagi na kaya mo yung alisan, makawala dun sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Mahirap man yan, pero alam ng Diyos na kaya mo yan na solusyonan. Pagsikapan mo lang mabuti na maibigay palagi yung makakaya mo na isa tama yung mga sitwasyon na kinakaharap mo. Maging positibo ka lang doon sa mga pananaw mo sa buhay, kung ano yung iniisip mo palagi, iyon din kasi yung darating sa buhay mo. Basta magtiwala ka sa kakayahan mo, sa Diyos Ama, at isipin mo na nandyan lang palagi ang gabay mo, ang Diyos sa tabi mo, ginagabayan ka, pinagmamasdan ka sa mga ginagawa mo. Every time na kailangan mo sila, magdasal ka lang palagi, kumunik ka sa Diyos para matulungan ka sa mga pinagdadaanan mo at mabigyan ka ng tamang idea na makakatulong doon sa mga sitwasyon na kinakaharap mo. At itong yung reading, Pisces, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.